So, what's up sa inyo mga titkuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Anime Weapons. Mga titkuya, hindi ako nakagawa ng video nung nag-update, no? Kasi nag-update din po yung Arise that time. So, hindi ko pwede gawan both game kasi inaabangan ko din yung Arise. Pero ngayon, hindi ako gagawa ng update review pero tutulungan ko kayo kung ano yung mga dapat yung malaman regarding dito sa update and ano po yung pwedeng dumating sa next update, okay? Kasi nagkaroon po ng leak, okay? Meron po tayong leak which is mamaya i-share ko. Kaya wag na natin to patagalin pa mga titkuya. Simulan na kaagad natin to sa mga pa-washout. Okay mga titkuya, daanan muna natin sa tong important part na to na dapat yung malaman, okay? Yung regarding dito sa gifting, may binago sila dito, pero ano lang, yung medyo small part lang, okay? Yung gifting is pwede pa rin po siya, pwede pa rin kayo mag-gift sa ibang tao gamit yung emeralds nyo, okay? Which is hindi nagbago, pero may konting pagbabago. Yung emerald po na makukuha nyo sa codes, any codes, okay, is mababawas sa base emerald nyo. So, ano ba ibig sabihin nun, Kuya Len? So, makikita nyo sa taas, meron po akong 3K na emerald, okay? May 3.4, okay? 3.04 na emerald. Ngayon, pag trinay ko po i-gift, kunyari kay Mactus, mag-gift tayo. So, may makikita kayo, naging 3K na lang siya. Then, merong minus 40 sa baba niya. So, ano bang ibig sabihin nito? Yung minus 40 po is galing sa emerald. Sa lahat po ng, galing sa codes. Sa lahat po ng emerald na galing sa codes is automatically madedetect sa emerald na nakuha nyo. Kunyari, dito sa gift, dito sa daily rewards, or dito sa weekly rewards. So, lahat na nakukuha nyo dito is pwede pong ipang gift. Pero yung makukuha yung emerald sa codes, kasi madalas madami po sila magbigay ng emeralds na galing sa code. So, ginawa nila para hindi ma-abuse is nag-auto-deduct siya kapag mag-gift kayo. So, pwede pa rin mag-gift pero magiging deduction na yung emerald na galing sa codes, okay? So, moving on. So, Kuya Len, ano ba dapat talaga ang pinapalakas dito sa larong to? So, very basic lang tong larong to. Ang kailangan nyo lang talaga mga titkuya, pagdating po sa stats, mastery lang, okay? Mastery lang yung papalakasin nyo. Nagre-reset stats lang kayo, depende if needed. Kunyari, kailangan nyo mag-hatch. Ako kasi, pag nag-hatch ako mga titkuya, kailangan madami ako nakaimbak na coin. Kung magpo-focus hatch lang talaga ako for the whole day, nagre-reset stats ako, then pinupunta ko lahat sa lock para kahit pa paano makahatch tayo. Malay nyo, certain makahatch ulit ng secret, diba? Ganun kasi ginawa ko, kaya nakakuha ko nitong Gyomei na merong 1k mastery na percentage binibigay. So, imagine if maswertihan nyo yung bago pa naman yung kay Levi, nasa 1.2 ata si Levi. Medyo konti lang yung dagdag pero nag-i-stack siya syempre kung madami kayong Levi, di ba? So, in short, mastery lang talaga papalakasin nyo kasi nataas naman talaga yung damage nyo. As long na mataas yung mastery nyo, naglalagay lang naman yung iba ng damage if kailangan nilang may push na quest, or kunyari kailangan nilang i-push yung dito sa game modes. Kunyari, malapit na nila ma-reach yung room 15 ng medium, maglalagay po sila sa damage para mas ma-achievable or para mas ma-achieve nila yung room 15. Ganun lang yun para pwede nyo gawin yun, pwede naman kayo maglagay sa damage if ganun yung balak nyo. Pero sa ngayon, hindi naman ako naghahabol ng any achievement or feats, tawag nila achievements. Hindi naman ako naghahabol, kaya okay lang. Then, the next thing na karamihan sa inyo nakakalimutan, yun nga, sinabi ko to last time sa last video ko, which is yung title mga titkuya. Sobrang importante po ng titles. Kaya dapat binibili nyo yung every title na kaya nyong bilhin. Kasi, tingnan naman yung benefits ng title. Pag nakaabot kayo sa ganito, 700% mastery, yen, tapos may damage. Sobrang kompleto niya, okay? Sobrang kompleto niya. So, pag na-reach nyo pa yung susunod, yung 200 trillion yen, tataas ulit, tapos yung susunod yung Titan Hunter, para na kayo naka
secret, power, tapos ang daming benefits. Ganun siya kaganda, kaya dapat ginagrind nyo yung title. Kuya Len, paano ba kami mag-grind ng title? Ang hirap naman magpapera. Actually, merong way para magpapera na mabilis. Yung alam ko is yung dito sa Shinobi Raid. Sa Shinobi Raid and dito sa medium, malaki yung bigayan. Sa una, yung easy is pwede na. Pero pagdating ng medyo napapansin nyo maliit na yung kinikita nyo, sa Shinobi Raid po, malaki yung bigay. Okay? Especially pag lumalagpas na kayo ng 100 waves, sobrang laki na ng binibigay. Then sa medium, is malaki talaga yung binibigay sa medium kasi mas mahirap siyang dungeon. Pero dito sa Shinobi Wave, consistent dito as long na abot kayo ng wave 100 pataas. Madali lang naman yun kung nasa public kayo tapos may mga active player na matataas yung rank, yung mga nasa 30 plus katulad ko, kayang-kaya nila kayo i-carry up to 100 15 pataas na magbibigay sa inyo for almost 20 trillion ata. Ewan ko lang, di ko sure. Tapos pag gumamit pa kayo ng potion, syempre mas tataas pa yon. Pag gumamit kayo ng yen potion, kaso ano nyo lang, tipirin nyo lang to kasi 11 lang yung akin ngayon. Ewan ko kung nakagamit na ba ako nito. Nakagamit na ata ako pero onti lang sila mamigay ng yen potion. Ang madalas madami is yung damage and mastery. So medyo tipirin nyo yung yen, gamitin nyo lang kapag kailangan nyo talaga. So, ganun yung pwede nyo gawin, pambili nyo ng titles. Then, pwede nyo gamitin pang upgrade dito sa yen upgrades, okay? So, pwede nyo upgrade yung mastery, critical damage, yen, tapos luck ninyo. So, dyan nyo pwede i-maximize. Ngayon kasi nag-iipon ako ng 200 trillion para sa susunod na title, kaya hindi muna ako nag-upgrade. So, another thing na karamihan sa inyo is nakalimutan din, no? Nakalimutan ko din to sabihin last time. Dito sa Shinobi Raid, mga tit kuya, or sa Shinobi Village, yung icon ni Goku, pag click nyo, yan po yung avatars, okay? Yung sa mga avatars, mga tit kuya, maganda po benefits nyan. Especially kapag yung nakukuha nyong avatars is yung mga secret avatar or yung mga avatar na galing sa secret boss katulad nila Goku, yung Rose Goku, yung kay Lucci, tapos yung kay Itachi. So, yung bawat bawat avatar is may binibigay din po silang specific buff na mastery and damage. Okay? So, makikita nyo yung Roblucci na gamit ko ngayon, yung Leopardo. Meron siyang 340%, tapos 45% plus na na buff, no? So, paano ba siya nakakuha, Kuya Len? Ang gagawin nyo lang naman, papatayin nyo lang naman yung unit na yun ng paulit-ulit, tapos pwede siyang maging drop, okay? Hindi ko alam kung ilan yung percentage niya, pero kasi ine-AFK ko yun hanggat makuha ko yung mismong avatar para masulit ko. Kuya Len, saan ba nakikita itong mga secret boss na to? So, yung una, yung sa Shinobi, kung hindi nyo pa alam, punta lang kayo dito, okay? Makikita nyo dito yung video reroll, diba? Ito, yan. Punta lang kayo sa likod nyan, okay? Sa likod nyan. Tapos, dito, banda sa gilid na to. Ito, kita nyo tong puno na to, tapos parang may crack, okay? Yan po yung portal o yung lulusutan nyo para makapunta doon sa secret boss dito sa first world. So ito ulitin ko, ito yung video, punta lang kayo dito sa gilid, then itong punong to na may crack. So pag dinaanan nyo yan, mateteleport kayo kay Itachi. Tapos dito naman sa Namek, mga tit kuya, kailangan nyo lang pumunta dito, baba lang kayo dito, dire-diretso lang kayo dito sa parang may obi or obstacle na to. Tapos dire-diretso lang ulit, then ito na yung susunod na bangin. Okay, itong bangin na to, yung malapit sa aura, punta lang kayo dito sa baba, talon kayo, okay? Pagkatalon nyo, talon ulit, then makikita nyo kaagad dito yung may crack ulit. So may crack ulit, yung crack na yan is yung magtuturo sa inyo papunta kay Rose Goku, okay? So makikita nyo si Rose Goku dito, and pwede nyo siya patayin for the yung drop din niyang weapon, tapos yun nga, yung avatar niya. Then dito naman, mga tit ko, sa desert land, which is yung world 3. Madali lang din to, dire-diretso lang kayo dito hanggang sa mapuntahan yung blue na parang mosque na yun. Punta lang kayo dito, dire-diretso lang. Tapos punta kayo sa likod nito, okay? Punta kayo sa likod nito, pupuntahan nyo lang yung likod nito, baksak lang kayo dito, then makikita nyo kagad na parang may entrance dito and may crack, okay? Yan naman yung tinataguan ni Roblucci. So madali lang siya makita kasi yung blue lang na bahay or yung mosque lang yung tatandaan nyo
then makikita nyo na si Rob Lucci dito. So may nag-grind pala dito, alis na tayo kasi hindi natin pwede siya agawan, no? Then yung last na ituturo ko sa inyo is yung sa World 4. Kasi yung sa World 5 hindi ko naman kaya hindi ko binother i-search kung saan siya. Dito lang sa World 4 madali lang din mga tit kuya. So mismo dito sa spawn point nyo, pupunta lang kayo dito sa gilid na parang mountain. Okay, mountain range. Then eto na. Andito na siya mismo. Wala, nalaglag pa nga tayo. Diba? Pagpunta nyo sa spawn, punta lang kayo dito sa gilid. Then may makikita kayong parang butas. So hindi masyadong kita. May crack ba to? Hindi ko nga alam kung may crack to. Pero yung butas na yun, pag tumalon kayo dyan, ite-teleport niya kayo doon kay Akaza. Okay? Kasi Akaza yung mga kalaban nyo dito na merong 6 DD HP. So hindi ko pa kaya hindi ako nagbabother tumambay dito. Nababawasan ko pero maliit-liit pa. So matagal pa bago ko mapatay yan. Then yung sa wall nga, hindi ko alam kung saan kasi hindi pa ako nagbigay ng time para hanapin siya kasi nga hindi ko naman kaya, no? So, nagpo-focus lang ako dito, nag-grind sa easy. So, ngayon naman mga tit kuya, pag-usapan natin yung mga paparating next update. So, sa mga nakapansin, wala pa rin yung token exchange, okay? Hindi po dumating ngayong update. Sabi dun sa Discord, medyo na-delay yung token exchange. Balak nila labas sa next update na lang siguro, okay? Doon na lang nila daw ilalabas yung token exchange, which is importante, okay? Kung sakaling may mga nakatabi kayong mga token na hindi nyo nagagamit, okay? For example, pagmunta tayo ng bag ko, makikita nyo meron po akong mga token dito. Ano ba yung pinakamarami ko? Ito, Biju. Meron akong 52k. So, pwede ko siya papalit para sa ibang token na nahihirapan ako i-grind, okay? Para ma-spin ko kaagad. Ganun po siya ka-importante. Kasi karamihan ngayon, especially yung itong ice, pag in-upgrade nyo mga tit kuya, sobrang mahal. Okay, maganda siya compare sa mga natural gacha na nakukuha natin na nasa 1k. Mas malakas siya in the end, pero mas mahal din siya, no? Kaya importante yung token exchange para ma-upgrade nyo kagad yung mga gentong mastery. Ay, mga gentong mga power or gacha. Actually, may nirelease ngang sneak peek regarding sa papalating na bagong game mode. Pero hindi ko alam kung anong klaseng game mode to. Naglabas lang ng picture. Okay, picture lang. Then, feeling ko similar to sa Anime Eternals, yung Titan Raid or something na kailangan nyo patayin lahat ng dadaan. Ewan ko, gano'n lang yung tingin ko. Pero ito yung picture. Parang wala namang masyadong specific clue kung anong klaseng game mode to, pero yun lang yung nasa isip ko na pwede nilang ilagay within the Titan or the Titan world. Siguro ganun yung gagawin na, pero who knows, diba? Hindi natin alam. Kaya comment nyo lang sa baba kung ano sa tingin nyo tong game mode na paparating, no? Ay, one last thing nga pala mga tit kuya, no, bago natin end tong video to. Mabibigay kong tip sa inyo. Karamihan sa inyo siguro hindi ginagrind to, pero kailangan nyo pong i-maximize or i-max yung mga trainer ninyo, okay? So yung trainer medyo mahirap sila konti i-grind compare sa gacha kasi wala silang PT. Okay? Parang ano lang sila, chance na pababa ng pababa. And medyo magastos talaga sila kapag ginagrind, no? Kaya ito yung pinakahuling ginagrind ko lagi itong mga ano. Pero kailangan yung i-maximize yan yung kay Wiz, yung kay Rayleigh, yung dito. Hindi ko pa nga max yung kay Rayleigh, nakalimutan ko i-max. Pero 200% yung max per trainer. So ayan, na-maximize ko 200% yung max per trainer. And yung pinakamaganda sa ngayon na kompleto ko is yung yung sa Flame Hashira, nakalimutan ko pangalan nito. Meron siyang mastery and meron siyang 100% bonus damage, no? So maganda talaga pag ginagrind tong mga trainer, mga tituya. Pero yung kay Levi, hindi ko pa na yung kay Levi kasi hindi pa ako natapos ng quest. Kailangan nyo kasi gawin yung quest para ma-unlock tong mga trainer na to. So yun lang naman, no, mga tituya, regarding dito sa video to. Wala naman masyadong pag-uusapan bukod sa progress ko and sa mga dapat yung abangan, mga dapat yung i-grind, okay? Binigyan ko na kayo ng mga tip na dapat yung gawin. I hope na ma-apply ninyo yon para mas mabilis kayo makahabol, okay? So open po yung server ko for everyone. Pwede naman kayo sumali sa akin anytime. Active naman ako sa raid and sa dungeon, specifically sa medium. Madalas ako mag medium dungeon kasi
mas mataas yung perang binibigay doon. And nandun yung kailangan kong token na pang grind dito sa Titan. Kasi hindi ko mapatay pa yung ibang NPC dito. Kaya doon ako maasa sa medium pang reroll dito. So yun lang no mga tit kuya, yung update nito is sa linggo pa ata, kaya wala pa tayong masyadong ibang gagawin. So baka next video syempre mag-arise muna tayo kasi malapit na rin yung update ng Arise no. So yun lang mga tit kuya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita tayo sa next video. Okay mga tit kuya, ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye!